magandang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Sige po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Na ito po yung araw po ng Sunday para ang Diyos ay ating mapaglilingkuran. Uulitin ko po, ito po yung araw ng Sunday na ito po ay para sa ating mahal na Panginoon. Sige po, palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya sige po, tayo po ay tumayo sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay muling mananalangin. Kaya sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Pikit po natin ang ating mga O makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Kung paano ka na mahinga sa araw pong ito, Panginoon. Kung paano mo ginawang banal ang araw pong ito, ganun din yung gawin mo sa aming mga buhay. Nang aming mga sarili ay hinahandog po namin sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, na sa araw pong ito, wala po kaming ibang nais kundi maparangalan ka. Kaya itong mga buhay po ito, kung paano mo dinudugtong, paano mo kami binibigyan ng hininga mo, ito'y ipagpupuri namin, gagamitin para sa karangalan mo, Panginoon. Marami pong salamat dahil ikaw ang tapat na Diyos, na napakabuti sa aming mga buhay. Na pagamat kami nagkulang, ay nariyan ka para ito'y punuan. Bagamat kami nagkasala, ay nariyan ka para kami ay patawarin. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami tinaboy. Malaya mo kaming tinanggap at niyayak. Salamat sa wagas mong pag-ibig. Salamat sa dakila mong pagmamahal. Kaya narito po kami, Panginoon, mula sa Victorious Miracle Jesus Ministry, ay nagbabalik po sa iyo ng mataas na papuri pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Tayo po magsitayo. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. Bawi tayo sa ganak sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
kapusuhan. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes. Let us worship that. Sige po, minsan pa po natin sambahin ang ating mahal na Panginoon. Yamang tayo po itinawag sa oras po na ito upang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Let us close our eyes. Let us feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wakas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay nakamon. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, tanging pagmamahal ko ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita, pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Walang iba, hallelujah. Walang iba nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wakas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay nakamon. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Mahal mong pangalan, aming itataas. Panginoon Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo pangalan, aming itataas. Panginoon Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Walang iba nagmahal sa akin ang tulad mo. At di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo.
at tagapagligtas, mo pangalan, itataas, Panginoong Yesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mo pangalan, aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mo pangalan, aming itataas, Panginoon Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. O ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mo pangalan, aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. O ikaw sa'yo kami po ay naligtas, Panginoon. Tunay na nagpapasalamat po kami dahil naririto ka sa aming kalagitnaan. Nararanasan namin ang iyong banal na presensya, Diyos. Kaya sumayo lahat ng papuri, pagluwalhati
Sige po, tayo po ay makakaupo na po sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Na yun po, napakabuti po ng ating mahal na Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa lugar pong ito para siya po ay purihin. Na wala pong ibang nagmahal sa atin, wala kundi po si Jesus lamang po. Kaya palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon nang dahil sa kanyang kabutihan. Kaya yamang mabuti po ang ating mahal na Panginoon ay napakabuti niya po sa ating mga buhay. At ang iglesia pong ito ay nag-aano din po ng offering. Na sa mga baguhan po, palakpakan po natin ang mahal na Panginoon sa kanilang mga buhay. Na sila po ay nakadalo sa araw pong ito. Ngayon po, ang iglesia pong ito ay mayroon din pong tinatawag na offering and tithes and offering. Nasa magkaiba-ibang iglesia ay ito po ay ginagawa. Kaya ito po mga minamahal kong kapatid na sa mga bago pa po ay maaari nyo po itong mapakinggan. Na itong pagbibigay pong ito ay hindi po ito luma, kundi ito po ay patuloy na nagaganap dahil ang salita po ng Panginoon ay hindi po naluluma. Kaya ang lahat ng utos po ng Diyos, lahat po ito ay bago, walang luma, dahil yung mga salita ng Diyos kailanman hindi maluluma o mawawalan ng bisa. Na tayo po ay magbibigay po sa ating mahal na Panginoon na bago po tayo magbigay ay yun po na may ipapaunawa po ako sa inyo o ang ating mahal na Panginoon. Na dito po sa Biblia kung bakit po tayo nagkakaroon ng tithes. Para po wait lang po ha. Para po sa mga bago, ito po yung sinasabi po ng Panginoon. Sabi po sa aklat ng Malakay, chapter 3, verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Na dito po sa aklat po ng Malakay chapter 3 verse 10 ay may iniuutos po ang ating mahal na Panginoon na gusto niya pong subukin daw po natin siya. Na binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na subukin po natin siya. Kasi gusto ng Diyos iparanas sa atin yung kanyang kapangyarihan. Na yun po kaya sinabi ng Diyos na dalhin nyo sa akin ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi. Dadalhin daw po natin sa tahanan ng ating mahal na Panginoon yung 10% ng ating mga pinagkakakitaan. Na halimbawa, nagtitinda ka o ano man yung negosyo mo, nagtatrabaho ka, ay yun po mga minamahal kong kapatid. Na halimbawa may 1,000 ka, ay yung 100 ay ibibigay mo po, ito po ay para sa Panginoon. O ulitin ko po, yun po yung tinatawag na 10% o tithes natin sa ating mahal na Panginoon. Na yung offering po, ikaw po yung magdidesisyon kung ilan po yung ibibigay mo sa Kanya. Naunawaan niyo po ba? Kaya mga minamahal kong kapatid na, ikaw po yung magdidesisyon kung ilan po yung ibibigay mo sa offering. Dahil itong offering pong ito ay, tayo po ay inaanyayahan po ng Diyos na ito po ay ibigay. Dahil yung ikasampung bahagi po, ito daw po yung magbubukas ng kalangitan para sawayin ng dyablo yung lahat ng uri ng sakit karamdaman, yung lahat ng kahirapan, lahat ng kalungkutan, kapighatian ay handa daw pong itong sawayin po ng Panginoon. Kung magbibigay ka daw po sa tithes. Pero pagdating po sa offering, sabi niya po sa Lucas na ibabalik niya daw po ito ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Kapag nagbigay daw po tayo ng offering sa Panginoon ay yung kaunting ibibigay po natin ay imomultiply po ng ating mahal na Panginoon.
Kaya niya po ito imumultiply kasi ayaw po ng Diyos na magkulang ka. Ayaw po ng Diyos na maghirap ka. Naunawaan niyo po ba? Kaya, yun po. Yun na muna po ang itatalakayin po natin. Kasi bakit po? Maiksi po yung oras po natin. Na mga minamahal kong kapatid na yung tithes and offering, ito po ay para sa ating mahal na Panginoon. Yung tithes po, ito po ay ikasampung bahagi po natin sa ating mahal na Panginoon. At yung offering po, ito po ay yung bukal sa loob po natin. O alimbawa, inutusan tayo ng Diyos kung ilan yung ibibigay po natin, sundin po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, sige po, tayo po ay magbigay sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Magbigay noon tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ling-ling at umaapaw. Ibabalik, siksik, ling-ling at umaapaw. Sige po, iunat po natin ang ating mga kanampang. Yes, Lord, marami pong salamat sa mga kaloob pong ito. Tulad sa awitin po, Panginoon, at sa mga salita mo, na ito'y ibabalik mo ng siksik, liglig, at nag-uumapaw. Marami pong salamat sa mga kaloob pong ito na ito'y ibinalik mo na po sa kanilang mga buhay. Salamat po, lahat ng plano at tangka ng Diablo sa kanilang mga buhay, wala na, Panginoon. Tinapos mo na, tinanggal mo na, kinansila mo na, Panginoon. Kaya ang gawa mo ang siyang mahahayag sa kanilang mga buhay. Kaya tanggapin mo po ang mataas na mapurit pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay tumayo sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Nasa oras naman pong ito ay tayo naman po ay makakapakinig po ng salita po ng ating mahal na Panginoon. Muli po natin itaas ang ating mga kamay. Iyoko po ang ating mga. Yes, Lord, marami pong salamat. Patuloy mo pong buksan ng malawak na malawak ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay ito po ay aming maunawaan. I-unlock mo po yung bawat mensahe mo, bawat salita mo, Panginoon, upang madali po namin itong maunawaan. At itanim mo po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, upang saan man kami pumunta ay patuloy itong magpaalala at malakaran po namin, Panginoon. Kaya kada Holy Spirit, patuloy ka po naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Naanyayahan ka po namin, Panginoon, para sa aming magturo, mangaral, mangusap, magparanas. Kaya, Panginoong Hesukristo, inaanyayahan ka po namin sa aming harapan, sa pamamagitan ng iyong lingkod, sa buhay ni Pastora Catherine Estrella. Yes. Sige, patuloy natin sa ayos ang ating mga sarili. Patuloy tayong sumamba sa ating dakil at banal na Diyos. Yamang katulad po ng napakinggan nyo kanina, na ito yung araw na itinakda ng Diyos, pinabanal ng Diyos. Hindi para sa mabubuti, kundi para sa Kanya. Dahil ibig niyang pagpalain ng lahat ng mga sumusunod at ang lahat ng mga nakasumpong ng katotohanan. At ang bawat salitang ating mapapakinggan ay gusto ng Diyos ating parangalan. Dahil ito ang magbibigay buhay, ilaw sa ating bawat lalang-alang.
Your soul tired. It's the lamp of our feet and the light in our life. So Jesus, we worship you. And thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Oh, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Oh, thy word, oh, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path, and the light unto my path, and the light unto my path. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Yes, O God, tunay nga na salita mo ay ilaw at lampara sa aming lalakaran. Hayaan mo, Diyos, na ang bawat mensahe ito ay may tanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Ikaw ang Diyos na magbaba ng pinakamatamis na revelasyon na hindi namin makakalimutan. Na ang bawat kapahayagan mo hindi lamang namin papakinggan, kundi ito'y magiging buhay namin. At ito'y magiging lakad namin. Kaya salamat po. Wala po kaming ibang ibig at nais, kundi makamtan namin ang kaganapan, ang kasakdalan habang kami naririto sa lupa. Kaya Father God, ang ministeryong ito, gawain ito'y iyong-iyo. Kaya pakialaman mo. God, the Holy Spirit, tanging presensya mo ang bumalot mula rito sa taas hanggang sa pinakababang bahagi o tahanan na ito. At hayaan mo na magsimula, O Diyos, ang gawain mo na punong-puno ng presensya mo. Punong-puno ng kagalakan, kalayaan, kagalingan, pagpapala, at punong-puno, O Diyos, hallelujah, ng kapanabigan. At sinasawata po namin lahat ng mga gawa ng distraction, kaguluhan, lahat ng kabagutan sa gawain ministeryo mong ito sa pangalan mo, Jesus. Wala po silang puwang, wala silang bahagi, kundi ikaw lamang kasama ang iyong mga anghel na sumasalangit, ang tanging narito. Kaya Father God, ang iyong lingkod ay mababa at maitaas lamang ang iyong dakilang pangalan na si Jesus na aming tagapagligtas at ang iyong Espiritu Santo na aming laging kasama sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan mo, Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Makakaupo na po tayo sa matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. So, isang kagalakan po na tayo po ay magkatipon-tipon sa araw at mga oras na ito. At sa ating mga kananayan na naririto, ay kami po ay nakikigalak sa pagparito nyo po sa panambahan po ng Diyos. Hindi po kayo nagkamali ng inyong pinuntahan. Tama po ang ating mga ginawa at maraming salamat sa buhay nyo dahil pinaunlakan nyo po ang paanyaya po ng Diyos sa inyong mga buhay. At ito po ay isang magandang desisyon dahil marami na po tayong ginawa noong mga nakalipas na araw, mga nakalipas na linggo, at marami na tayong inisip, problema, marami na po tayong kapaguran, marami na po tayong sabi nga nakausap, at ngayong araw at oras naman na ito ay para sa Diyos. At binibigyan po tayo ng Lord ng kapahingahan at isang mensahe at revelasyon na magagamit po natin
para maunawaan po natin kung ano nga po ba talaga ang kahalagahan nating mga tao, ang kahalagahan ng pagsisimba, pagdalo sa bawat gawain ng Diyos, at kahalagahan na makilala po natin at sundin natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Dahil tapos na po yung pagkaunawa po natin na si Jesus Christ ay napako lamang sa krus ng Kalbaryo at nabuhay ng ika-long araw at pagkatapos umakyat sa langit. Yun lamang yung alam natin na gusto ng Lord, dagdagan pa po. At ngayong araw at oras na ito, alam niyo po ba na ang karamihan po ay abala sa maraming bagay. At lalo pag buwan ng Disyembre, tingnan niyo po, mga tao ngayon ay abala na kumita ng pera, syempre dahil yung puso naman po nila ay nais nilang magbigay. Meron namang iba na nais po na makatanggap. At ngayon po ay alam po natin na yung essence po ng December dito sa mundo ay isineselebrate yung kapanganakan ni Jesus Christ. So, dito po sa biblical po, kung uunawain po natin, kung babaybayan natin, wala naman po talagang exactly na ibinigay na taon, oras, araw ang kapanganakan po ni Jesus Christ. So, dahil po tayo po ay, syempre po, dito sa panahon po natin ngayon, lahat ay may tinakdang oras, panahon, buwan, at taon. Yung po ang inilagay po nila ayon po sa mga scientific, mga pagkaunawa po nila. So, kailangan po natin maunawaan at malaman na ang araw po ng December, ang pagbibigayan, ang pagmamahalan, at ang pagpapatawad ay hindi lamang sa araw ng December. Kasi sasabihin nila, magpapatawad ako ngayon kasi December ngayon. Magbibigay ako ngayon kasi December ngayon, di ba? Yun po yung nagiging buhay po ng karamihang mga tao, lalo na pag hindi po Kristiyano, magpapatawad lang tuwing buwan ng Disyembre. Pero hindi po yun yung pinaka-topic po natin. Ibig lamang po ng Diyos na maunawaan po natin na ang kapanganakan niya po ay ito po yung naging dahilan, naging sanhi ng ating mga kaligtasan. Dahil tayo pong mga tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya ibig at nais po ng Diyos na ialay ang kanyang buhay na walang iba kundi si Jesus Christ para tayo po ay magkaroon muli ng connection o mawala po yung boundary po sa pagitan ng tao at ng Diyos. Dahil meron pong pagitan ang Diyos at ang tao. Walang iba po kundi yung sin o yung kasalanan na nagiging dahilan o malaking hadlang kaya maraming tao ang may sakit at karamdaman, maraming naghihirap, maraming maguluhan sa loob ng tahanan, maraming punong-puno ng kabalisahan, kawalan, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno po ng, sabi nga po rito, ng mga bagay na kung saan alalahanin sa mundong ito. Dahil merong boundary sa kanila at sa Diyos. At yun po yung gustong alisin ng Diyos dito sa sanlibutan, sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya si Jesus Christ para po sa atin. At yung kamatayan niya po sa krus ng Kalbaryo, ang naging dahilan para maalis yung kasalanan, ma-wash out, malinis po ito. At sa kanyang dugo, na tumigil sa krus ng Kalbaryo, ito po ay naging dahilan o ito po yung naging hakbang para linisin ang ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, kung nilinis na ng Diyos ang ating mga kasalanan, tapos na po yung kahirapan. Tapos na yung sakit at karamdaman. Tapos na yung magulong pamilya. Tapos na yung, sabi po rito, kalungkutan. Tapos na yung mga bagay na kung saan paghihirap na ipinula sa atin ng dyablo. Dahil lahat ng paghihirap, lahat ng kalungkutan, lahat ng kawalan ng pinansyal, kawalan ng pag-ibig, kawalan ng kapayapaan, ay hindi yan galing sa Diyos. Dahil kung uunawain po natin kung ano yung pinaka-dahilan ni Jesus Christ, kung bakit niya inialay ang kanyang buhay para sa atin, dahil gusto niyang sumagana tayo. Gusto niyang maging malaya tayo. Gusto niyang gumaling ka sa sakit at karamdaman mo. Gusto niyang baguhin yung attitude natin
natin, yung karakter, pamumuhay, yung lakad natin. Kasi maraming tao dito nakilala lamang ang Diyos nila, pero hindi alam kung paano ipamuhay ito. Kung paano lakaran, kung ano yung dahilan ng pamumuhay nila. Dahil karamihan ngayon, ang dahilan na lamang ng kanilang pagkabuhay para magtrabaho, maghanap ng asawa, at sabi nga po rito, mag-aral, mag-alaga ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa. Yun yung nagiging routine ng tao sa mundong ibabaw na ito. Hanggang sa tumanda sila, yun at yun ang ginagawa. Magtrabaho, mag-alaga ng asawa, ng anak, kumita ng pera. Alam niyo po ba, hanggang sa tumanda na lamang, gayon at gayon pa rin yung ginagawa. Ngunit may nakalimutan sila. May nakakalimutan tayo ng ating palang pagkabuhay ay hindi lamang patungkol sa kikitain natin, mararanasan natin, at magiging buhay natin sa mundong ito. Ang kailangan pala ay makilala pala natin si Jesus Christ at tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Kaya yung Pasko na po yan, kailangan po maunawaan po natin na dapat araw-araw tayo nagmamahal. Araw-araw tayo nagpapatawad. Araw-araw tayong nagbibigayan. At araw-araw po tayong may panahon sa Diyos. Kasi tingnan nyo po, puno ang lahat ng church ngayon. Catholic man yan, lahat ng bahagi, kung ano man yung dominasyon mo, ano man sekta mo, ano man yung kinakabilangan mo, lahat po yan puno. Pero pag regular month yan, tingnan nyo po yung dumadalo, kahit sa Catholic po yan, kukunti lang. Kakaunti lang yung may panahon sa Diyos. Pero pag araw, tingnan nyo, pag araw yan ng tawag dito yung April po ba yun? Semana Santa, puno po yung church. Pag New Year, puno ang bawat church. Pag December, puno ang bawat church. At isang malaking kalungkutan po yan sa paningin ng Diyos kasi naaalala lang nila si Jesus occasionally. Tingnan nyo po. Occasionally lamang po nila naaalala ang tagapagligtas na isa itong karimari-marim at isa ito sa kalungkutan sa mata po ng Diyos na gusto po ng Lord na buksan ang ating mga paningin, ang ating mga pananaw na dapat ang ating paglilingkod, ang ating pagdalo sa gawain niya is not occasionally. Kailangan ito ay bawat linggo nasa gawain ka na, Lord. Bakit kailangan ka ng Diyos? Hindi, kailangan natin ang Diyos mismo. Hindi tayo yung kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan ng Diyos kasi kailangan natin yung buhay. Sino nga po ba yung nagsusuporta ng buhay natin, nagbibigay ng buhay natin? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kailangan natin ng strength. Kasi bakit sa ganang ating wala tayong kakayanan, nadugtungan yung lakas natin, kaya nga tayo nagpapahinga kasi napapagod tayo eh. At sa biyaya tabag ng Lord, pag nakapagpahinga na tayo, andun nire-restore niya tayo. Parang cellphone yan. Pag overuse na to, nalulobat yan, na-empty yan. At kailangan ng may-ari humanap ng charger. At kailangan, pag may charger ka na, kailangan mo na may kuryente ka. Kasi kahit may charger ka, kung walang kuryente, hindi ito mapupunan at hindi muli siyang mabubuhay at magkaka-energy ulit. Ganun din po tayo. Kailangan po na pag alam na po natin sa sarili natin na nalulobat na po tayo, kailangan natin ng Word of God. Kailangan natin dumalo sa gawain ng Diyos. Kailangan nating manginig. Kasi alam niyo po ba, pakinggan niyo yung mga problema ng kapitbahay niyo. Lalakas po ba tayo? Pakinggan natin yung mga balita sa TV, sa radyo, sa mga news na yan. Sa tingin niyo po ba mapagpapala tayo? Matutugunan ba nila yung kagutuman natin? Matutulungan ba nila yung problema natin? Eh kung may problema ka, nakinig ka ng problema, nasolusyonan po ba yung problema natin? Kung nangangailangan ka ng pera, pagkatapos, nakinig ka rin doon sa walang pera, eh magkakapera po ba tayo? Di ba hindi po? So hindi masusolusyonan yung problema natin pag hindi natin naunawahan kung sino yung solusyon sa problema po natin. Alam niyo po ba, iisa lang ang solusyon sa problema natin? Yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan mo ba ng pag-ibig? Ng asawa? Kailangan mo ba ng pera? Kailangan mo ba ng kagalingan? Gusto mo bang mabuo yung pamilya mo? At gusto mo bang pumayapa ka? Gusto mo bang matulog ng mahimbing? Gusto mo bang gumising ng mapayapa? At gusto mo bang mapagpala? Gusto mo ba na lahat ng kapitbahay mo ay hindi magkaroon ng galit sa'yo? Gusto mo
ma-promote ka? Gusto mo ba na yung business mo o yung maliit lamang na sabi nga rito, pinagkakakitaan mo ay lumaki? At gusto mo ba na yung mga anak mo na hindi mo kasama, makasama mo? O gusto mo makauwi ng probinsya? Alam niyo po ba, lahat ng ito ay hindi pa man nangyayari, may solusyon na. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ito lamang ang malaking kalungkutan dahil maraming tao ang hindi nakakaunawa at hindi nakikilala yung kapamaraanan at solusyon sa lahat ng ating mga kinakaharap dahil ayaw nilang makinig. Abalang-abala sa kanilang buhay, abalang-abala sa kikitain, abalang-abala sa kinabukasan, abalang-abala sa paghahanap ng mapapangasawa, abalang-abala sa pagpaplano sa kanyang buhay. Alam niyo po ba, isang kalungkutan po yan sa Diyos pag hindi po natin siya in-involve sa buhay po natin. Sayang, hindi sa Diyos, kundi sayang sa atin na mga tao sa mundong ito na kung hahayaan po natin na yung sakripisyo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo ay hindi tayo maging bahagi. Yung iba ini-enjoy. Kami ini-enjoy namin. Simula sa may TV, may butas yung baga ko, gumaling. Simula sa may leukemia, eto ano sa Diyos. Yung tumayong MC dito, may leukemia po yan. Dati, may sakit sa dugo yan. Ilang bag ng dugo ang isinalin yan. Ilang taon pa lang po yan. Ilang beses na po yan na aksidente sa motor, dapat patay na yan. Yung mata niya, alam niyo po ba, dapat bulag na yan. Pero tingnan niyo po, at dahil nakilala namin si Jesus Christ, hindi lamang namin siya kinilala at hindi lamang namin pinakinggan ang kanyang salita, tinanggap namin yung sinabi niya na sa kanyang mga latay ay may kagalingan, gumaling kami. Yung kapatid namin bunso may seizure. Glory to God. Pinagaling ng Diyos. Yung mama ko nagbuntis sa labas ng matres. Tingnan niyo po, pinagaling ng Diyos. Yung papa ko na ilang beses nang naaksidente, nabagok ang ulo, pinagaling ng Diyos. Tingnan niyo po, kami nararanasan namin yung salita niya na sa pamamagitan pala ng kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba yung mga latay na tinanggap niya? Maraming gumagaya nun tuwing Holy Week. Diba po? Yung kumukuha din sila ng latigo at nilalatigo din nila yung kanilang mga sarili. Tapos na po yun eh. Alam niyo po ba, hindi nila kayang pagalingin tayo. Only Jesus Christ can heal our sicknesses, our illnesses. Tingnan niyo po. Yun po yung pinaka-reason na hindi alam ng karamihan na yung latigo pala na tinanggap ni Jesus Christ ay kagalingan sa ating mga karamdaman. Maraming hindi gumagaling dahil hindi nila naunawaan kung ano yung latay na nangyayari sa likod ni Jesus Christ. Kaya dito po, alam niyo po ba, na kailangan nating maunawaan na yun pala yung rason ni Jesus. Bakit tayo magkakasakit pa? Na bakit meron ka pang cancer? Bakit may kidney failure ka pa? Meron ka pang heart diseases? Kung bakit ka pa may Alzheimer's? Kung bakit nanghihina yung inyong mga physical na pangangatawan? Kasi may nakalimutan tayo. Yung nagpagaling sa ating sakit at karamdaman, baka hindi natin natanggap. Hindi natin totally nakilala. Baka hindi natin totally na naunawaan yung reason kung bakit yun ang nangyari sa kanya. Ngayon, alam na po natin mga nanay na meron palang Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magsigaling sa bawat uri ng karamdaman. Kaya pag ikaw nakaramdam ka na ng sakit, nakaramdam ka na nangangatog na yung tuhod mo, alam niyo po ba, isa lang ang kailangan mong lapitan, hindi albularyo, hindi doktor o sino pa man, kundi si Jesus. Kasi siya ang nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Tingnan niyo po, siya po ay, sabi po rito, bumuhay ng mga patay, ang lahat ng mga mute o hindi makapagsalita, nakapagsalita, lahat ng bulag, nakakita. Marami pong sabi nga rito na hindi nakarinig ng patotoo ni Jesus Christ pag hindi po nakakadalo sa gawain. At pag walang nagpapaliwanag, at pag wala ding umuunawa, wala talagang mauunawaan. So, kailangan ng pagkakaisa po dito. At kailangan maunawaan rin po natin yung kahirapan. Alam niyo po ba na
sa kapanahunan po ni Jesus Christ, habang po siya'y narito sa lupa, 3 taon po siyang nagministeryo bago po siya ipako sa krus ng Kalbaryo. At yung 3 taon na pagmiministeryo niya po yun, marami din po siyang pinakain. Marami siyang pinagpala. Katulad na lamang po ng mga tagasunod niyang mga Israelita, nagkahalo-halo, mga hintil, mga Pariseo, Saduceo, maraming sumusunod po kay Jesus Christ. Alam niyo po ba, dumating sa panahon at araw na mahigit 5,000 ang sumusunod po sa Kanya. At kailangan niya pong pakainin yung 5,000 na po yun. Higit pa roon. Alam niyo po ba yung ginawa niya? Nanalangin siya. Na i-multiply yung 5 tinapay at 2 isda. At napangyari po yun. Dahil sa pananalangin at pagtitiwala ni Sagada Father, tinaas niya po yung isang kain na may na may lagay-lagay po na tinapay at isda. Ipinanalangin niya. Ipinagpasalamat niya. Ano pong nangyari sa kanya? Napakain niya yung 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama yung kababaihan at yung mga kabataan. Tingnan niyo po, dapat hindi tayo naghihirap. Dapat hindi po tayo naghihikahos dahil si Jesus Christ ay mayaman. So, kailangan pala natin laging magpasalamat. At hindi lamang yan. Katulad nung napakinggan po natin kanina, kailangan din po natin magtanim. Amen. Para may anihin po tayo. So, dito po papasok yung pinaka-topic po natin. Dahil meron pong isang kabataan po sa Bible na nagtatanong, Panginoon, paano po ba ako maliligtas? Paano po ba ako makakapasok sa kaharian? Kasi ang pinapangaral ni Jesus Christ, magsisi na kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano itong kaharian na tinutukoy ni Jesus Christ? Noon siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ay nabuhay siya sa loob ng 3 araw. Alam na po ng karamihan na yan. At siya po ay aakyat na sa langit. Kinausap niya po yung mga disipulo niya. Kinausap niya yung lahat ng mga tagasunod niya. Ang sabi niya po, aakyat na ako. At ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. So, ibig sabihin, yung pag-akyat ni Jesus Christ sa langit, ito po pala ay paghahanda niya sa ating mga tutuluyan at titirhan. Kung dito sa lupa, may kanya-kanya tayong tahanan, bato man yan, pawid man yan, anumang uri yan, alam niyo po ba, higit pa doon ang inihanda ni Jesus Christ para po sa atin. Kaya itong lalaki, itong binata, nagtatanong, Panginoon, paano po ba ako makakapasok sa kaharian? Paano nga ba? Sa tingin po ba natin, paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi alam ng binatang ito, ng mayaman na to na mamamatay siya eh. Alam niya na may pupuntahan yung kaluluwa eh. Kasi bakit po? Kung hindi alam ng binatang ito, na may kaharian na dapat pupuntahan, hindi siya magtatanong. So, ibig sabihin, bakit nagtanong ang isang mayaman na binata kay Jesus Christ? Kasi alam niya na ang kanyang pisikal na pangangatawan ay mabubulok, babalik sa pinagmulan, alabok. Dahil sa alabok nang galing, doon din tayo babalik. At sabi po roon, babalik ang ating hininga sa Diyos na may bigay nito. Diba po nung panahon po ng Genesis, paglikha. Hinulma po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga palad. Tingnan niyo po, napaka-espesyal po natin kasi yung paglikha po sa langit, sa lupa, sa himpapawid na yan, sa karagatan na yan, pamamagitan lamang ng salita. Magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga hayop at magkaroon ng mga ibon sa himpapawid. Tingnan niyo po, lahat yon by word lamang po. Kaya nalika, pero tayo yung pinaka-espesyal. Kasi bakit? Mula sa kanyang palad, tayo ay kanyang ginawa. At diningan niya tayo sa ilong, kaya kung tayo ay merong buhay. So, ibig sabihin, kaya nagtatanong po itong binatang ito dahil alam niya yung hininga natin ay babalik sa Diyos.
At alam niya yung katawan natin ay mabubulok. Hindi na mapapakinabangan. Mawawalan na. Tingnan niyo po. Mawawalan na ng kabuluhan. At darating ang panahon na maaalala na lamang ang katawan natin, ang pangalan natin, tuwing November 1. Tingnan niyo po. Ganun ang katotohanan. Kaya itong lalaki nagtatanong, basahin ko po sa inyo sa aklat po ng Mateo chapter 19. Makinig po tayo. Ang binatang mayaman. Chapter 19 verse 16. Sabi po rito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So nagtatanong itong, alam niyo po ba, ito, kung babasahin po natin yung Matthew, yung Mark at Lucas, itong binatang tinutukoy na po ito ay isa po siyang mayaman. Isa po siyang pinuno ng senagoga. Hindi lamang siya lumapit kay Jesus Christ. Kung babasahin po natin yung ibang ano po nito, siya po ay patakbong lumapit kay Jesus Christ at pagkatapos niya tumakbo at nakalapit kay Jesus Christ, lumuhod po siya. Tingnan niyo po, isang hari, isang pinuno ng sinagoga, isang mayaman. Tingnan niyo kung mayaman ka na, ibig sabihin may pera ka. Meron kang maraming kinakasakupan, may mga alipin ka. Ibig sabihin, nasa-satisfied ka na sa lahat ng bagay, mabibili mo na yung lahat ng gusto mo eh. Pero bakit itong mayaman na ito tumakbo lumuhod sa harapan ni Jesus Christ kung nasa kanya na yung kapamahalaan sa lupa? Ano kayang mararamdaman natin na halimbawa nasa gitna tayo ng kalsada at pagkatapos tatakbo sa atin si President? Sino ba yung President natin ngayon? Si Bongbong. Bongbong. Lala ay tatakbo siya sa harapan natin at luluhod. Ano yung mararamdaman natin? Tingnan niyo po, bakit kaya luluhod sa harapan ko itong presidente ng bansang ito? Tingnan niyo po. Alam niyo po ba, dahil nangangailangan siya ng kaligtasan. Ganon yung ginawa nitong mayaman na ito. Ginawa nitong binatang ito. Nung makita niya si Jesus Christ, patakbo siyang lumapit, lumuhod. Hindi niya tinignan yung katayuan niya, yung kayamanan niya. Alam niyo po ba, lahat meron na siya, marami siyang ginto, marami na siyang pilak, pero bakit naghahanap pa rin at naghahabol siya kay Jesus Christ? Dahil hindi sapat kung anong meron tayo dito sa lupa. Hindi sapat yung ginto, yung pilak, hindi sapat na marami tayong mga alipin, marami tayong katulong, hindi sapat sa kanya. Sinisik niya, ano pa bang kulang? Alam niyo po ba, ito yung sagot po ni Jesus sa kanya. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit, tingnan niyo po, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sino po ba rito ang gustong magkamit ng buhay na walang hanggan? Amen, lahat naman po tayo. Sino naman gugustuhin naman kasi na mamamatay ka na nga rito sa lupa, yung kaluluwa mo pahihirapan pa sa impyerno. Pag nagtanong ako dito ng, sinong gusto sa impyerno? Siyempre walang sasagot sa inyo. Kasi bakit? Ang init-init na nga sa labas. Dito wala, naka-jacket lang ako, naka-coat lang ako, naiinitan na ako, gugustuhin ko pa sa impyerno. Mapasok nga lang tayo. Tingnan nyo anong unang reaction natin? Ouch! Aray! Diba? Tingnan niyo po, paano pa kaya yung kabuuan ng kaluluwa natin, yung kaluluwa natin na may pakiramdam, yung kaluluwa natin na nasasaktan, yung kaluluwa natin na sumasaya, ito po yun, yung nasa loob po ng katawan natin, at pag lumabas na ito na haharap sa hukuman ng Diyos, doon na po yung totoong buhay natin. Kasi akala ng mga tao, ito na yung totoong buhay natin. No! Temporal po ito. Kaya nga lahat ng bago ay naluluma, lahat ng simula ay may katapusan, at lahat ng bata ay tumatanda, at lahat ng tumatanda ay nawawala. Tingnan niyo po. Pero nakakalimutan ng karamihan. Ay, matanda na ako. Matanda ka na. Abalang-abala pa rin tayo sa pagtatrabaho. Abalang-abala pa rin tayo sa, alam niyo po ba, wala pong masama dyan. Pero kung uubusin na natin yung lakas natin, lalo kung ikaw ay umidad ng 60, ng 70, ng 80, tapos puro ka pa trabaho,
natin yung sarili po natin pag hindi natin pinagpahinga ito. Bakit? Baka mamatay ka na lang kakatrabaho, wala kang panahon kay Jesus. Wala kang panahon sa buhay mo, sa kaluluwa mo. Mas maganda kung nagtatrabaho ka na, may panahon ka pa kay Jesus, sumusunod ka kay Jesus, sinusunod mo yung utos niya, sinusunod mo yung gusto niya, nagpapasakop ka sa Kanya, nagtatanong ka sa Kanya, Panginoon, ano po ba yung gusto mo? Kalooban mo po ba itong ginagawa ko? Yun yung maganda, na nagkakaedad ka, pero hindi mo hiniwalay si Jesus sa buhay mo. Kasi marami pong mga tao na ganyan, umidad na po ng 70, 80, tingnan niyo po, nawala na sa mundong ito nang hindi man lang nakapagsimba, na hindi man lang nakapagbigay sa gawain ng Diyos, hindi man lang nabigyan ng oras at panahon sa Diyos, kaya hindi rin nabigyan ng kaligtasan. Maraming namimiss ang mga tao. At ayaw ng Lord na tayo mamiss din po natin yung bagay na inihanda niya para sa atin. Kaya sabi po rito, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Sabi po rito, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Tingnan niyo po, para pala magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan, meron tayong susundin. Kung yung mga magulang, kailangan yung mga anak laging sumusunod sa kanila. At pag hindi sumunod, palo. Diba? Pag hindi sumunod, kurot. Pag hindi sumunod, tingnan niyo po, may salitang makikita, maririnig. Sabi po nung lalaking mayaman, nagtanong po siya sa Diyos, alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay. Tingnan niyo po. Kabilang pala to. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Dito sa part na to, marami pong mga nagkakasala, yung bibig natin. Pag napagkwentuhan ka, ay talaga? Si ano? Di ba? Eh nalipat naman sa kapitbahay. Ay oo nga, si ano daw, yun daw, may ano daw yun. May ginawa, nagnakaw ng upit daw yun. Tingnan niyo po. Sabi rito, huwag kang sasaksi. At marami po dito, ito yung pinaka-favorite na part. Kaya nga meron dito sa bansa natin lumabas na marites. Di ba? Bakit kaya lumabas yung salitang marites? Kasi maraming chismosa. Maraming marisol. Nagsusulsol. Tingnan niyo po. Bakit lumabas yung mga pangalan na yan? Kasi buhay ng karamihan. Kung wala naman, hindi naman lalabas yan At sabi po rito, igalang mo ang iyong ama at ina. Mga kabataan, mga bata, marami na kasi ngayon. Kung sino pa yung bata, siya po yung mas matapang kaysa sa magulang. Tingnan niyo po, siya pa yung nagagalit. Siya pa yung inuutusan. Nagdadabo. Tingnan niyo, maraming ganyan mga kabataan. Hindi marunong gumalang ng kanyang mga magulang. Marami nga pong mga sitwasyon na pag matanda na, pinagkakatiwala na sa isang lugar na kung sa isang shelter na iba na yung nag-aalaga. Meron po nangyari po sa amin yan na isa pong matanda, iniwanan na lang po sa church hanggang sa namatay. Kami po yung nag-alaga. Kakalungkot po yung ganun. Okay lang naman po sa church magtanggap po ng isang, alam niyo po ba, aalagaan? Kasi tungkulin po natin mahalin po sila. Pero alam niyo po ba yung nakakalungkot sa part po ng tao? Bakit hindi siya nagawang mahalin ng kanyang mga anak? Ibig sabihin, parehong may pagkukulang. Kaya kailangan ngayon pa lamang magpunuan na po tayo. Punuan nyo yung pagmamahal nyo sa inyong mga anak kung nagkulang kayo, at punuan nyo rin mga anak yung pagkukulang nyo sa inyong mga magulang kung nagkulang po kayo. Kasi bakit po? Kabilang po yan sa ihaharap natin sa Lord. Kung nagkulang ka sa anak mo at mga bata, mga anak dito, kung nagkulang tayo sa ating mga magulang, haharap po tayo sa Lord. At isa po yan sa kailangan mapagtagumpayan natin habang dito tayo sa lupa. At sabi po rito, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sabi po ng binata, sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? So ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na ito nasunod na po pala ng binata simula ng kanyang pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sabi niya, hindi siya pumatay, hindi siya nagnakaw, hindi siya sumaksi sa lahat ng bagay na walang katotohanan. Ginalang niya ang kanyang mga magulang at sabi po rito, inibig niya ang kanyang kapwa. Pero bakit itong mga bagay na ito ay hindi pa rin naging sapat kay Jesus para makapasok siya sa kaharian ng Diyos? Kasi tuwang-tuwa yung binata eh. Panginoon, nagawa ko na yung lahat ng bagay na yan. Ay hindi po pala porkit mabuti na tayo, mabait na tayo ay makakapasok na tayo sa gawain ng Diyos. Hindi po pala, hindi porkit na nasunod na po natin yung mga bagay na ito ay shoot na po tayo sa heaven. May kulang pa pala. At sabi rito, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? Nagtatanong itong kabataan na to, itong binatang mayaman na ito, itong pinuno na to ng sinagoga, nagtatanong pa rin kay Jesus Christ kasi gusto niya ngang maligtas ang kanyang kaisa-isang kaluluwa dahil alam niya na yung kayamanan niya, yung pilak niya, yung ginto niya ay hindi makakapagligtas ng kanyang kaisa-isang kaluluwa. Yung mga alipin niya, yung mga katulong niya, yung asawa niya, yung anak niya, ay hindi makakapagligtas ng kanyang kaisa-isang kaluluwa. Kaya sabi niya, Panginoon, ginawa ko na yung lahat ng bagay na yan, may kulang pa rin po pala. May kulang pa pala. Ano yung kulang? Sabi po rito sa 21, sumagot si Jesus, ang ganda ng conversation nila, napakapalad ng isang pinunong ito, nakausap niya si Jesus Christ. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Tingnan niyo po. So, ibig sabihin, yung bigayan po pala ay hindi pwedeng mawala sa church. Kung bakit may offering. Bakit kailangan ba kailangan ba ni Jesus Christ yung pera natin? Hindi. Tayo yung nangangailangan ng blessing galing sa Diyos. Kaya alam niyo po ba kung bakit tinukoy po yung 10% po kanina sa tithes and offering? Alam niyo po ba, ano na po natin to dahil dito rin naman nakapasok na gusto ng Lord na ipamahagi, pagbili yung kayamanan ng binatang ito. Hindi para mawalan siya, kundi para magkaroon siya. Kasi gusto niya na magkaroon ng kayamanan sa langit. Gusto niya magkaroon ng puwang sa langit. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Kasi marami pong nagpe-fail patungkol po sa bigayan. Patungkol sa offering. Ito po ba'y sahod? Ano po ba yung essence po ng giving? Lahat po may bigayan sa church. Sino galing Catholic dito? Lahat naman po ata tayo, no? Nag-o-offering po tayo. Yung iba nga po na hindi tayo pumupunta sa harapan, sila na yung pumupunta sa atin. Tama po ba? Sila yung pumupunta sa atin para hindi tayo makahindi. Diba? Tayo yung pinupuntahan. Pero dito po, alam niyo po ba ito yung kailangan nating maunawaan? Kasi, akala natin pag dadalo tayo sa church, kailangan natin ng pera at kailangan lang natin magbigay. Tapos na yun. Yun na po ba yun? Nagbigay na ako. Tapos na. Nagsimba na ako. Tapos na. Kailangan nating maunawaan bakit kailangan ng bigayan. Sabi po sa nabanggit ng nag-excerpt kanina sa Malakay, chapter 3 verse 10, na maraming nakakalimot at hindi nakakaalam kung bakit mahirap sila, kung bakit sila walang kaligtasan, bakit laging naaaksidente, na kung bakit laging may sakit at karamdaman, laging may kaaway, laging walang laman ang kanilang mga rice cooker, ang kanilang bigasan, kung bakit laging walang pambayad ng ilaw, laging walang pambayad ng tubig, ng inuupahan. Tingnan niyo po, ito po yung dahilan. Marami kasi ang nakalimot ng isang bagay, ang pagbibigay. Kasi akala natin pag nagbigay tayo, okay na yun. Kahit magkano lang. Nagbigay na ako. Tapos nahihingi na tayo. Pahingi na po ako, nagbigay na po ako. Sabi mo, pag nagbigay kami, bibigyan mo kami. Kailangan maunawaan natin na ang pagbibigay ay isang uri ng paglilingkod sa Diyos. Maunawaan po ba natin? Paglilingkod sa harapan ng Diyos.
Sinabi sa Malakias chapter 3 verse 10. Basahin ko po sa inyo para maliwanagan po tayo. At maalala natin. Kasi marami hindi po ito itinuturo, pero napakapalad natin ituturo sa atin ng Diyos. Hindi dito usapin kung bago ka o luma ka. Hindi usapin dito kung bata ka o binata ka. Kabataan ka, estudyante ka, may trabaho ka, wala. Ito po yung kailangan nating sundin. Hindi tayo hinahanapan ng Lord ng iba, kundi ito pagsunod natin. Ang pagbibigay sa ikasampung bahagi. Ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ibig sabihin, hindi pa tayo lubusang nawawala sa mundong ito dahil hindi nagbabago ang pangako ng Diyos, sabi niya. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Yaman po mga kananayan, nakapasok na po tayo dito. Isa po ito sa panimula ng panunumbalik natin sa Diyos. At sabi po rito, manunumbalik din yung Diyos sa atin. Pag ang Diyos ang nanumbalik sa atin, ang tumira sa atin, ano ang meron ang Diyos? Kompleto. Pag sinabing kompleto, wala kang puproblemahin. Dahil ang sumasa iyo ay solusyon. At sabi po rito, at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Sabi po rito, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Kung magnakaw nga po tayo rito sa lupa, ano pong kabayaran? Kulong. Diba po? Robbery, kulong ka. Tingnan nyo po. Mag-scam ka, kulong ka. Hindi ka magbayad ng tax sa government. Meron po doon sa Pasig, hindi nagbayad ng tax, close po yung yung business. Ganon kahigpit dito sa lupa. Hindi ka magbayad ng tax sa BIR. Kulong tapos ang business mo. Kailangan mong sumunod. At sabi po rito, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Kasi kung yung presidente nagagalit, kinukulong ka, paano pa kaya ang Diyos? At sabi po rito, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Ito yung tinutukoy po ng Diyos sa Book of Matthew. Na isang pagkukulang ng isang binatang mayaman. Itong pinuno na ito. Ang sabi po rito, sa paanong paraan? Kasi sinabi po kanina, di ba po doon sa nabanggit po ni Jesus Christ sa binata, bawal magnakaw, mga lunya, sumaksi. Di ba po, nabasa po natin. At sabi po rito, sa paanong kapamaraanan po tayo nagkulang po sa Diyos? Sabi niya, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kaya po pala may bigayan dahil ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Ulitin ko po. Kung bakit meron tayong giving, merong offering, dahil ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Dahil marami pong nagpe-fail dito. At sabi po rito, isinusumpa po kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ibig sabihin, pag ibinigay po pala natin yung ikasampung bahagi ng ating mga kinita, ay sabi ng Lord, bubuksan niya ang kanyang durungawan na langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Ibig sabihin, ano po ba yung tithes and offering? Yung tithes po, halimbawa po, katulad ng sinabi po kanina, halimbawa meron tayong 100,000 na kinikita buwan-buwan. Laki Tingnan niyo po, walang imposible sa Lord. Ito lang yung susundin natin. Gusto mong yumaman? At ayaw mo nang maglako ka? Ayaw mo na napapagod ka kakatinda? Ito yung gawin mo. Itong sinasabi ni Jesus. Sabi niya,
dalhin ninyo ng buong buo ang ika-10 bahagi. Halimbawa, meron tayong kinikitang 100,000 sa loob ng isang buwan. Magkano po yung 10% dyan? Gagawin lang naman po natin kung hindi po tayo marunong. Kung meron tayong mga cellphone, kung meron tayong calculator, at kung magaling naman po tayo sa math, alam niyo po ba, ganito lang po yung gagawin po natin. Gagawin po natin na halimbawa 100,000 times 0.10. Magkano yung tithes doon? Magkano yung kay Jesus? Magkano yung para sa church? Sabi po rito, 10,000. Kaya halimbawa meron kang 1,000. I-times 0.10 mo na yan. Merong 100 sa Diyos dyan. Sabi niya, bakit natin kailangan isoli yun? Sabi niya, para bumukas ang langit at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. At sabi rito, hindi ko rin hahayaan na salantahin kayo ng mga balam, ng mga pananim nyo, mamumunga ito ng sagana. Ibig sabihin yung tithes natin, ay ito po ay ibabalik natin dahil pinahiram tayo ng Diyos. Ibabalik natin sa Kanya, hindi dahil sa pinahiram din tayo ng Diyos, dahil para may protection tayo at meron tayong blessing. Yun po yung kahalagahan ng tithes and offering. Kaya po pala ibinabalik natin ito. Tithes lang po yun ha. Iba po yung offering na sinasabi sa Lucas 6:38. Kasi sinabi sa Luke 6:38, ang offering naman po, ito naman po yung kusang loob na binibigay natin. At sabi po rito, kung nagbigay ka ng 100,000, ang ibibigay sa iyo ng Diyos 1 million. Tingnan niyo po. Ganon ang ibabalik sa iyo ng Diyos kasi sabi, siksik, liglig, at umaapaw. At kung gusto mo maranasan yan, sumunod ka. Katulad na sinasabi niya rito po sa aklat. Alam niyo po ba hindi nagsisinungaling ang Bible? Sabi nga po dun sa nabasa ko sa Lucas na mapalad ang mga nakikinig at tumutupad. Pag ngayon na narinig mo to at sumunod ka, napakayaman mo na. Hallelujah. Ito yung sinabi po ni Jesus dito sa mayaman, na kung ibig mong ganap at ipagbili mo ang lahat ng, sabi po, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipahamahagi sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So nung marinig ng binata na kailangan mo magbigay sa Diyos, alam mo yung ginawa siya? Nag-sad face siya sa Lord at tumalikod. Tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo, naligtas po ba yung kabataang ito? Yung mayaman na ito? Ano mo sa tingin niyo, naligtas po ba siya? Kasi nagtatanong siya paano makapasok sa kaharian eh. Nung sinagot siya ni Jesus Christ, kailangan yung mga pera mo, yung mga anong meron ka, ipabili mo at bahagian mo yung church, bahagian mo yung mahihirap. Ang ginawa niya, nalungkot, ibig na, nagtatanong siya, sinagot siya. Nung sinagot, hindi naman sumunod. Paano tayo mariligtas? Kung magtatanong tayo, maririnig, makikinig, hindi naman pala tayo susunod. Hindi naligtas. Kasi bakit? Tatanong-tanong ka, hindi ka naman susunod. Diba? Alam ba, parang galing ka lang dyan sa ospital, papacheck up ka. Nagpa-check up ka nga, niresetahan ka, hindi mo naman binili. Tingnan niyo po. Paano ka gagaling? Diba? Alam niyo yung mga simple instruction na marami ang nagpe-paid lalo na pag-usapin pera. Siyempre, pinaghirapan mo yan, pinagpuyatan mo yan. Siyempre, pinaglaanan mo ng oras, ng panahon, ng isip, gumagana yung isip mo dyan, yung lakas mo dyan, ibinigay mo lahat, tapos sasabihin lang sa'yo, ibigay mo. Isang kalungkutan yan. Tingnan niyo po ng karamihan. Pero pag hindi mo iisipin na mawawalan ka, kundi magkakaroon ka. Kasi sabi ni Jesus, pag ibinigay mo yan, magkakaroon ka. So, ganun pala yun. Hindi ka mawawalan, kundi magkakaroon. At marami po rito ang iniisip kasi pag ibinigay na nila, mawawalan sila. Huwag tayong magkaroon ng ganung kaisipan. Ang isipin natin, yung ibinigay mo, higit pa ang ibabalik ng Diyos. At hindi lang niya ibabalik, ligtas pa yung kaluluwa mo. Hindi lang yung kaluluwa mo, yung sambahayan mo, protektado. Gagaling
malalaya ka sa kahirapan, mabubuo yung pamilya mo, magiging malusog ka. Kung ikaw may sakit at karamdaman o yung may depekto man yung mga internal organ mo, gagawing malusog yan ng Diyos, sumunod ka lang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, maraming mahirap dahil maraming hindi sumusunod. Maraming may sakit at karamdaman dahil maraming hindi naniniwala. Kaya tayo dito, mga nanonood at nakakarinig ng tinig na ito, maniwala po tayo. Kailan tayo maniniwala? Pag hingalo na. Tingnan niyo po, pag hindi na kaya. Dapat ngayong kaya pa natin kasi nagbabala ang Diyos sa Book of Ecclesiastes habang kayo'y malakas pa. Basahin ko sa inyo. Kasi akala po natin pag matanda na tayo, hanggang ganun na lang tayo. Hindi, may gagawin pa tayo. Lalo na pag tumatanda na po, hindi po sa nag-ano po kami. Ay lalo po tayo magsumikap na lumapit po sa Lord. Kasi pag pumuti na yung buhok natin, tandaan nito na lilipas na ang araw at panahon natin. Lilipas na yung lakas. Tingnan niyo po, kasi kailangan unawaan natin na kung bakit nagkakaedad na tayo. Kailangan i-focus na natin yung sarili natin na mapalapit sa Diyos. Kasi sabi rito sa Ecclesiastes o Mangangaral chapter 12, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal na madilim na ulap. Alam niyo po ba ano po yung ibig sabihin po nito? Sa 7 parabol. Sabi, bago makubli ang sikat ng araw, ibig sabihin hindi mo na makikita ang paglubog at ang pagsinag ng araw. At sabi po rito, matabunan ng makapal na madilim na ulap. Ibig sabihin, lumipas na tayo. At sabi po rito, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Ibig sabihin, bago, malakas ka pa. Nakakatayo ka pa, wala ka pang rayuma. Diba po, hindi pa sumasakit yung mga kasukasuhan mo. Sabi po rito, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod, habang hindi pa tayo nangangailangan ng mga, anong tawag po doon? Tungkod. Diba? Tingnan niyo po, mabala tayo, nakakalakad pa rin tayo na walang gamit-gamit na ganyan. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. May kulang na po ba dito? Pero kung kulang, alalahanin pa rin natin ang Lord. At sabi po rito, bago lumabo ang iyong mga mata. Sabi po rito, alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang pintuan. Ito po, sarado na ang pintuan ng langit para sa atin. Alalahanin mo siya bago sumarado ang pintuan ng langit para sa atin. Ibig sabihin, ito, malakas pa tayo, bukas pa yung church sa atin. Papasok lang tayo, dadalo lang tayo, makikinig lang tayo, uupo lang tayo, ay wala naman po masasayang eh. Amen. Kung nasasayang nga yung oras natin sa chismisan, sa pakikinig ng salita ng Lord, huwag natin sayangin. Diyos ko, kailangan natin magising sa malaking katotohanan na ito yung kailangan gawin ng mga magulang, ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga kabataan. Huwag tayong magpakapagod. Ilang taon ka na sa mundong itong nagtatrabaho, tapos tatrabaho hanggang sa mawala. Magtrabaho tayong kasama ang Diyos. Lalakas ka pa. Magiging masaya ka pa. Magiging maligaya ka pa. Yung business mo, lalago. Yung kukuntiwing kikita, lalaki na yan. Tingnan niyo po. Kung ikaw dati uugod-ugod, ngayon lalakas ka. Kasi bakit kasama mo siya? Maraming pagpapala ang hindi natatanggap ng karamihan kasi hindi sumusunod dito sa bagay na ito. Akala natin yung pagbibigay, yun lang yun. Ang dami palang kahulugan. Protection mo pala para makapasok ka sa kaharian ng Diyos at ipapanumbalik mo yung binigay at pinahiram sa iyo ng Diyos dahil gusto niyang magkaroon ka at sabi niya, para magkaroon ka. Hindi para mawalan. Dahil marami po rito pagdating na sa bigayan, ayaw na. Gusto lang tanggap ng tanggap. Pero pagdating na ng pagbibigay at ibalik ang lahat sa Diyos, ayaw na. Hindi pwede yun. Kasi pag inayawan mo yun, ito yung sasabihin ko po sa ating lahat. Sinasabi po sa atin ng Lord.
Pag inayawan natin yung pagbibigay katulad ng binata na tinanong ko po sa inyo kung naligtas ba siya o hindi at sagot nyo hindi. Ganon at ganon ang mangyayari po sa atin. Kasi hindi pala sapat na hindi tayo sumaksi sa mga bagay na walang katotohanan. Kahit hindi ka nagnakaw, hindi ka nangulonya, hindi ka nakiapid, at kahit na hindi ka gumawa ng kasalanan at kahit ginala mo ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga anak, minahal mo, hindi pa rin sapat pagkulang. Tingnan niyo po, katulad ng isang mag-aaral, alam niyo po ba ako nung high school po ako, ang tataas po ng grades ko, 90, 96, fourth year na po ako noon, wala pa naman pong K-12 noon eh. Year 2000, ano po ata yun? Hindi ko na po alam, 12, mga ganon, or ano, hindi ko na alam po. Alam niyo po ba, ang tataas ng mga grades ko, ito po yung nangyari. Meron po akong isang subject na hindi ko po masyadong gusto. Science po yun. Nagkaroon po ata ako ng 79. Hindi ako nakasama sa honor. Tingnan nyo. Isa lang yun, pero bagsak ang lahat. Ganon din po tayo. Kahit makumpleto mo pa ang lahat ng mga na mabubuting gawa dito, tinanggap mo nga si Jesus, pero may isa kang bagay na hindi sinunod, maaaring bumagsak din po tayo. Kaya, kailangan, lahat po yan ay qualified tayo. Lahat yan masunod po natin. Katulad na itong binata, sabi, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Alam niyo po ba, ayaw po ng Lord na magtatanim po tayo ng kayamanan dito sa lupa. Kasi pag nawala tayo, hindi naman natin mapapakinabangan yan eh. Nagpakapagod po tayo. Pero, hindi po natin madadala yan sa langit. Meron pong isang mayaman po na taga-China po. Meron po siyang malubhang sakit. Napakayaman niya, napakalaki ng mga business niya. Ang sabi niya sa mga doktor, ibibigay ko sa inyo lahat na meron ako yung kayamanan ko, magkano ba yung kailangan? Sabi, tinaningan na siya ng buhay eh. Kahit po ibigay niyo po sa amin yung napakalaking halaga ng pera, pero hanggang dito na lamang po yung buhay niyo. Alam niyo po yung ginawa niya? Kinuha niya yung pera at winasak niya sa harapan ng mga doktor. Wala naman palang kabuluhan ang mga pera na ito. Tingnan niyo po, isang malaking katotohanan na hindi tayo maililigtas ng pera ngayon. Maaari natin siyang gamitin dito sa lupa, pero gamitin natin siya katulad ng gustong gawin ng Diyos para sa atin. Para sa Kanya, sa gawain niya, at para masiyahan po tayo. Masarap pong yumaman na kasama ang Diyos. Masarap pong sumagana kasama ang Diyos. Alam niyo po ba, pwede niyong bilhin lahat ng mga bagay na yan eh. Gusto niyo pong mag-travel sa Hong Kong, sa China, o saan pa man yung gusto niyo. Ito lang yung tatandaan niyo, basta mag-tights ka muna. Ipunta mo na yung lahat ng gusto mong puntahan, basta nag-tights ka, nag-offering ka. Gusto mo bang bumili ng marami, malalaking mga bahay? O bilhin mo na, kasi yan yung gusto ng Lord eh. Mapagpala ka, magpundar ka ng marami. Pero ito yung huwag mong kakalimutan, mag-tights ka muna. Gusto mo na magtayo ka ng maraming business, kainan man yan, ano man yan, mga tindahan man yan ng bag, ng mga sapatos, o anong naiisip mong business, itayo mo na lahat ng gusto mong itayo. Gusto rin yan ng Diyos dahil gusto niya na maging masagana ka habang dito sa lupa. Ngunit ito, mag-tights ka rin muna. Huwag mong kakalimutan na habang sumasagan at lumalaki yung pinagkakatiwala sa iyo ng Lord, dapat hindi nawawala yung tights mo, yung offering mo. Kasi bakit gustong gusto ng Lord na sumagana tayo? Dahil kaligtasan din po natin ang pagsunod po. Dahil itong kabataan ito, itong binata na ito, itong pinuno na ito, nasunod niya nga lahat ng pagiging mabuting ugali. Ngunit isa ang kanyang na sabi nga, hindi nasunod. Ang hindi pagsunod doon sa pinapagawa ni Jesus, na ipagbili yung kung anong meron siya at bahagian. Ay, maliit na halaga lang yun eh, para sa Lord, na magbigay ka man lamang sa kapwa mo, sa mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po ba, pag nagbibigay po tayo, hindi kagalakan ng binigyan nyo, kundi kagalakan ng Diyos, kasi sumunod po tayo. Kagalakan niya ng Diyos kasi natuto po tayo. Ibig sabihin, kung anong meron tayo, masaya tayo na ibinabahagi ito, katulad ng itinuturo ni Jesus dito sa pinuno na ito.
ang Diyos mismo ang unang nagiging masaya, hindi yung binigyan mo. Pangalawa, ikaw, kasi sumunod ka. Pangatlo na lamang yung binigyan mo. Tingnan niyo po. Sa pagsunod natin, unang-unang nagiging maligaya ang Diyos. Pangalawa, ikaw dahil natuto kang sumunod. Pangatlo na lamang yung pinagpala niyo. At magde-desire din yung pinagpala mo na magbigay para sumaya din ang Diyos. At sabi po rito, nung ito yung pinapagawa ni Jesus, nalungkot yung binata, tumalikod, iniwanan niya si Jesus. Nagpatuloy siya dun sa kagustuhan niya. Kasi napakayaman niya. Sabi dito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Hindi niya sinunod yung sinabi ni Jesus. Yung tinanong niya kung ano yung gagawin niya. Di natin alam kung ano kaya kalayo yung tinakbo ng kabataang ito. Pinunong ito. Halimbawa, baka tumakbo siya mula doon sa Pasig hanggang dito sa Angono. Pagkatapos nagtatanong siya, may paluhod-luhod pang nalalaman, ano pong gagawin ko para makapasok sa kaharian? Alam niyo po ba, kung tayo magtatanong na hindi rin natin susundin, huwag na tayo magtanong. Di ba po? Ay kung gagawin natin, kung magtatanong tayo, sundin po natin. Pag napakinggan natin, sundin po natin. Kasi sayang po ng oras, sayang ng pagod nitong kabataang ito. Wala rin naman po palang mangyayari. At sinabi ni Jesus dito sa 23, sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi po rito? Kinig po tayo. Bakit sinabi po rito ni Jesus na tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit? Bakit? Kasi mahirap mag-let go. Diba? Nahihirapan silang magbitaw. Yun ang isang malaking kahinaan ng mayayaman. Sabi rito. Kaya sinabi niya, si Jesus mismo ang nagsabi, hindi ang alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap. Pero meron po silang possibilities na makapasok, pero mahirap. Diba? Sila mismo yung nagpapahirap sa sarili nila. Hindi naman talaga ang Diyos. Sila mismo. Pinapahirapan nila yung sarili nila kasi hindi nila kaya. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus. Sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat nang kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na mauuna. Kasi ito po, marami na pong nauna sa iglesia ngunit hindi sumusunod. Ito po yung kahulugan. At maraming nahuli, na halimbawa ngayon ka lang nakarating, ngayon mo lang napakinggan yung preaching na ito, yung pangangaral at pagtuturo ng Diyos patungkol po rito, ngunit sinunod mo, napakapalad mo. Maaaring mauna ka pa doon sa nauna sa iyo. Sabi po rito, tandaan ninyo lahat ng mga sumunod. Tingnan niyo po. Ang lahat na nag-iwan, hindi naman literally iniwan talaga lahat na mawalan na po tayo. Ibig sabihin, binigyan po natin ng bahagi ang Diyos. Sabi niya, kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, o halimbawa po ay binigyan natin ng bahagi ang Diyos, kasi hindi naman nahayaan ng Diyos na mawalan tayo. Sabi niya,
kapatid, lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, mga lupain. Alang-alang sa akin, tinan niyo po, mga lupain, ibig sabihin kung ano man yung wealth o treasure na meron tayo, kayamanan, o ano may mga tinatangkilik na pinagkatiwala sa atin ng Lord, ginto, pilak. Sabi po rito, once na binahagian natin ng Diyos, ang gawain ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ang kapwa natin, sabi niya, tatanggap tayo ng 100 ibayo. Tingnan niyo po, gaano karami ito. Ibig sabihin, hindi natin mabilang. 100 ibayo at pagkakalooban. Ibig sabihin, i-bless ka na ng Lord financially, spiritually, physically, emotionally, at sabi rito, meron ka pang buhay na walang hanggan. Yun po yung gustong mangyari ng Lord sa atin na kung bakit tinuturuan niya tayong magbigay. Katulad ng tinanong ng isang kabataan sa Diyos. Kaya tayo po, wag po natin itong kakatakutan. Alalahanin natin, ito yung kaligtasan ko, ito yung para sa Diyos, at ito rin yung protection natin. Kaya tayo po, alam na po natin na kung gusto po natin na mapagpala po tayo habang tayo'y nabubuhay, wag na po tayong magtanong pa. Sumunod na lamang po tayo. Dahil maliwanag na maliwanag yung kapahayagan ng Diyos sa umaga at araw na ito. Kaya katulad nga, sabi nga po rito, darating na naman yung panibagong taon, yung first fruit po natin. Sabi po rito, sa isang taon, yung inani po natin sa loob ng isang buwan, ibigay natin sa Lord. Kasi bakit? Ibigay mo ang isang buwan na inani mo para sa Diyos at yung 11 months, ang Diyos na ang bahala dito. Siya na ang bahala sa iyo. Yung tithes, yung offering, at sabi po rito, lahat ng mga bigayan na yan, ibigay natin. Hindi para mawalan. Kasi akala natin mawawalan tayo. Sabi na Lord, ibabalik ng 100 ibayo. Napakarami. At pangalawa, mayroon kang buhay na walang hanggan. Yung lalaki hindi naligtas. At sabi nga po rito dun sa unahan, sabi, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, may kayamanan ka na sa langit, may kaligtasan ka na, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, at meron kang kayamanan dito sa lupa. Sa lupa at sa langit, may yaman ka. Pagsusunod tayo, huwag nating gayahin yung kabataan na ito, yung pinuno na ito, tinalikuran lang ang Diyos. Huwag natin tatalikuran. Harapin natin, sundin natin, hakbangan natin, at gawin natin. At ang kayamanan ay nariyan na. Nakahanda na. Kukunin na lang natin. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon na yun po ang gusto po ng Diyos sa atin. Huwag natin siyang kakatakutan. Kaya kayo po lahat ng mga nakarinig, mga nanonood ng live video na ito, lalo higit sa lahat kayong mga naririto, tayong lahat ng mga naririto, sama-sama po tayong sumunod sa Diyos. Kaya alam niyo po ba yung araw ng linggo, patuloy po natin ilaan dito sa Diyos. Dahil kabilang ito sa sinasabi niya sa pagsunod sa Hebrew 10:25 na huwag niyong kakaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Bakit huwag natin kakaligtaan? Dahil ito ay bendisyon. Dahil sa loob ng Lunes, Martes, Miyerkules hanggang sa susunod naman na linggo, hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin. Hindi natin alam na maaksidente pala tayo, magkakasakit pala tayo, magkakaroon pala tayo ng kahirapan. Pero dahil nagkulang ka sa Diyos, nawalan ka ng protection. Kaya yung araw ng Sunday, it's our protection. Sineseryohan tayo ng Lord, kaya huwag niyong kakalimutan ang araw ng linggo ay para sa atin at sa Diyos. Kaya palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay umukot mo na lang. Yes, oh God, salamat po sa katapatan mo, sa kabutihan mo sa araw at mga oras na ito. Tunay nga, naiibig at nais mo na maging ganap, perpekto ang aming pagsunod. Walang kulang, O Diyos, kundi ito'y higit pa at sobra pa, Panginoon. Salamat na tinuturuan mo po kami kung ano ang dapat naming gawin, kung ano ang dapat naming sundin, kung ano ang dapat naming lakaran para kami po, O Diyos, hallelujah, ay perpektong magkaroon ng kaligtasan
ang biyaya at pagpapalang inihanda mo na ibig at nais mong aming makamtan na nilaan mo para sa aming mga naghihintay, para sa aming iyong mga pinanay. Father God, maraming salamat po na hindi lamang kami tagapakinig ng iyong salita, kundi tagasunod. Salamat po na ang salita mo ay pinagpala kami, ang salita mo ay pinag-iyaman kami, ang salita mo ay nagsilbing kagalingan namin, ang salita mo ay nagsilbing kayamanan namin. Kaya maraming salamat po sa salita mo na kung saan naunawaan namin na kailangan namin gawin. Ayaw po namin maging katulad ng isang binatang mayaman na ito. Anong halaga ng kayamanan ng ginto bilang karangyaan? Anong halaga ng mga naipundar namin kung hindi naman makakapasok ang aming kaluluwa sa iyong kaharian? O hindi naman kami makakaranas ng kaligtasan? Lord, walang kabuluhan ng lahat ng bagay na ito kung hindi naman ikaw ang pinagmulan at hindi ikaw ang dahilan. Kaya Father God, lahat ng meron kami, lakas man yan, karunungan man yan, talento man yan, kayamanan man yan, ang lahat, Panginoon, ito'y para sa iyo, kabahagi ka nito. Dahil ikaw ang tunay na pinagmulan. Father God, maraming salamat. Ang lahat ng bagay ay pinapanumbalik namin at binibigay muli namin sa iyo. Salamat na masusunod po namin ang perpektong kalooban mo rito sa lupa habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Father God, lahat ng mga naririto, mga bagong nanay, mga hallelujah, dumalong kabataan na yan. Salamat po, sila'y tugon at kasagutan sa aming mga panalangin. Hindi mo kami binibigo. Lord, hindi to ang una, hindi to ang huli, bagkus ito'y mananatili hanggang sa pagbabalik mo, hanggang kami sakunin mo, O Diyos, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga hallelujah kapatid, ang lahat ng mga kananayang katatayan, lahat ng mga kabataan, babae at lalaki, ay para sa iyo. Ang unang chapter ay para sa iyo. At kami naniniwala na hindi mananatiling ganito ang bilang, kundi daragdagan at daragdagan at daragdagan at daragdagan mo pa kami, Panginoon. At lahat ng mga nananatili ay mananatili hanggang sa pagbabalik mo, hanggang sa huling tibok ng aming mga puso. Kaya Father God, salamat po. Ang iyong salita, ang iyong mensahe, revelasyon, ay nagpuno ng kakulangan at pangangailangan ng aming mga espiritu at kaluluwa. Kaya lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pagdakila, at lahat ng pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen and amen. Binabalik ko po sa inyo. Sige po, tayo po ay muling tumayo sa presensya po ng Panginoon. Para sa formal pong pagtatapos ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Muli po tayong yumuko. O makapangyarihang Diyos, maraming po salamat sa kapahayagan mo na panibagong ipinaunawa mo po sa aming mga buhay. Maraming po salamat dahil pinaunawa mo na mas higit ang kaligtasan kaysa sa kayamanan, Panginoon. Na sa mga oras pong ito, ang bawat salita na aming napakinggan ay itanim mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at isipan. Iukit mo po ito upang saan man kami pumunta, hindi namin po ito makalimutan. Salamat po sa iyuhan mo po yung lahat ng dumalo, Panginoon, na patuloy silang magpadumalo sa gawain po ito. Kaya marami pong salamat dahil ikaw ang tapat na Diyos na napakabuti sa aming mga buhay. Kaya mula sa Victorious Miracle Jesus Ministry ay nagbabalik po sa iyo ng mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Sige po, tayo po ay magkamayan at sabihin, I love you with the love of the Lord. God bless you all. Sige po tayo may magkamayan po.
Babatiin po natin ang bawat isa. Again, wini-welcome po namin kayo sa mga ngayon lang po nakadalo po sa panambahan po na to. Mula po sa Victorious Miracle Jesus Ministry, nagagalak po kami na makasama po namin kayo sa tanghali po na ito. Kaya masaya-masaya po ba kayo? Amen! Kami rin po masaya po kami na nakita po namin kayo sa lugar pong ito. Kaya po, gusto po tayo po magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen! We are victorious through the blood of the Lamb, by the word of our testimony. We have overcome every we'll fall our prayers, for we are victorious through the blood of the Lamb. We are victorious through the blood of the Lamb, by the word of our testimony. We have overcome every foe that stands against us. Will fall our prayers, for we are victorious through the blood of the Lamb. Every moment of we are victorious through the blood of the Lamb, by the word of our testimony. We have overcome every foe that stands against us. Will fall our prayers, for we are victorious. We are victorious. We are victorious through the blood of the Lamb. Once again, we are victorious through the blood of the Lamb, by the word of our testimony. We have overcome every foe that stands against us. Will fall our prayers, for we are victorious. We are victorious. We are victorious through the blood of the Lamb. Hallelujah! Sige po, tayo po tayo. Kumain, isa po tayo nanalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon. Ang aming mga puso'y nag-uumapaw sa kagalakan, sa pasasalamat sa iyo, Diyos. Na narito po kami sama-sama, patuloy na biniyamo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, na nakasama po namin ang aming mga minamahal na kapatid sa Panginoon. At sa mga nanay at sa mga kabataan po na naririto, Diyos, patuloy mo na, ikaw ang patuloy na magpala sa kanila, patuloy na lang maranasan ang iyong mga pangako, yung mga salita. Tuloy, Lord, Father God, maraming salamat po sa lahat na naghanda ng mga pagkain po na ito, Diyos. Tunay nga, hindi ko masambit ang kanilang mga pangalan. Alam mo, Diyos, ang kanilang mga puso, Diyos. Kanilang mga desire, God, na patuloy na maglingkod sa iyong panambahan. Lord, bless them, O God. Ibalik mo ang lahat ng pagpapala, O Diyos, na kanilang ibinigay sa iyong gawain. Mula ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa, O God. Tunay nga, linisin mo at patuloy mong bigyan kalakasan sa bawat isang kakain sa tanghali pong ito.
sumayo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. At magsabi ng Amen! Ano po, tayo po'y kumain. Kuha na po tayo ng mga plato. Doon po sa mga... Meron pa po tayong plato dyan sa gilid. Sige po, kuha na po kayo. Ay, hindi pa naka... Pastor Kat, paano nga po nung... Di pa po ata nilabas. Yan, sige po. So, as well po natin kumain, may masasaksihan po tayong mga special numbers. Wala po sa mga kabataan po. Ay, wait lang po pala. Pwede po ba tayo mag-picture po ng group picture lang? Isang pesos lang po. Pasulihan po, palagay po sa gilid. Ayan, sige, yung mga nanay po natin, paupuin po natin, mga youth, pakuha ng mga upuan dyan. Dali. Mga youth, kuha mo na kayo upuan, tas upuan. Ito talaga. Kuha kayo upuan, dali. Diyan po muna sa gilid. Yan. Diyan. Ito lang sa gilid. Ayan. Dali. Ano pa? Lima. Doon, Bing. Ayun o. Sige, dali. Picture tayo. Picture muna tayo. Sige.